Love even if you do not like your enemy. Hindi gustuhin, kundi ibigin. Bakit? Because love is different from like. Hindi mo talaga magagawing gustuhin yung mga taong nanakit sa'yo. Hindi mo talaga magagawang gustuhin yung mga taong nangutang na hindi nagbayad. Hindi mo talaga magagawang gustuhin yung mga taong nanlaglag sa'yo. But, take note of this, you can love them. Ipaliwanag ko po gamit yung unang pagbasa. Anong sabi ng ating unang pagbasa? Panginoong David, kung gusto po ninyo, itatarakan ko na ng sibat itong buwisit na ito. Anong sabi ni David? Shh! Hindi. Huwag nating gawin. Huwag tayong gumawa ng masama. Because you can love your neighbor even if you do not like them. Sabi po ni Monsignor noong nagninilay kami, may mga pagkakataon talagang gano'n. Halimbawa, niloko ka. Abay, huwag mong i-expect na yayakapin kita. Pero, yun pong hindi ka magsalita ng masama tungkol doon sa tao, yun lang ay pag-ibig na. Kahit na ano gawin mo, tatay pa rin siya ng mga anak mo. Kahit na ano ang gawin mo, nagkasama pa rin kayo bilang magkaibigan. Kahit na anong gawin mo, natulungan ka pa rin niya. Therefore, you must love him. You must love her, even if you do not like her. Even if you do not like him. Meron po bang mga taong nasaktan na? Siyempre, marami. Nasaktan na tayo. Hindi po hinihingi sa atin ng Panginoon, yakapin mo, gustuhin mo. Anong sabi ng Panginoon? You love them because love is willing what is good for the people. Ipagdasal ninyo. Sabi ng unang pagbasa, wag. Wag. Di tayo ganyan. Ibigin pa rin natin, wag natin gawa ng masama ang taong ito. Understand and do not judge. Bakit? Sapagkat hindi ninyo alam, hindi ninyo naiintindihan yung kanyang pinagdaraanan. But, take note of this, even if you understand what he is going through, even if you understand what she is going through, you are not called to judge. Huwag kayong manghuhusga. Oh, tingnan ninyo yung ginawa sa atin ng Panginoon. Kayo, hinusgahan ba kayo ng Panginoon? Hindi. Simulan nyo kay Father. Si Father hindi rin naman malinis. Si Father may kasalanan. Pero hindi tayo hinusgahan ng Panginoon. Just like you, my friends. Hindi kayo malinis. Pero hindi kayo hinusgahan ng Panginoon. So, the invitation is, understand and do not judge. Minsan po tayo mismong mga taong simbahan ang nanguhusga. Nakwento ko na po ito sa inyo dati, hindi ba? Dito po ninyo sa simbahan matatagpuan ang mga pinakamabait. Dito rin yung pinakachismosa. Katatapos pa lang ng misa, mga nagtutumpo ka na sa labas. Dito nyo makikita sa simbahan ang pinakatahimik. Dito rin yung pinakamadaldal. You understand and do not judge. Yun yung panawagan. Anong sabi ng Panginoon sa ating mabuting balita? Huwag kayong manghusga upang hindi kayo husgahan, sapagkat ang takalang ginamit ninyo ay ang takalang gagamitin sa inyo. Receive your reward from God. Ang Diyos ang bahala sa inyo. Tingnan niyo po yung gospel natin. Pagka po pinakinggan ninyo, walang kapalit. Magbigay ka ng hindi umaasa ng kapalit. Yung mga kinuha sa'yo, wag mo nang bawiin pa. Magpatawad ka. Umintindi ka. Parang sinasabi ng Panginoon, wag nyo nang asahang may kapalit yan. Ako ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Minsan po tayo nagbibigay lang sa mga may kakayahan ding magbigay sa atin. Minsan po tayo
nag-umiintindi lang sa mga taong nakaunawa sa atin. Minsan po tayo, nagpapahiram lang sa alam mong makakabayad sa'yo. But, the Lord is inviting us now, hey, ako ang bahala sa inyo. Mga kapatid, simple lang po. Natatawa lang tayo, pero simpleng-simple. It is the Lord who will give us reward. Amen? O, malakas na palakpak para sa ating Panginoon.